We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Aron masigurong luwas kaliguan ang kaligatan sa Cordoba, ilabi na ang dapit din himutang ang mga floating ug fixed cottages. Mga personnel sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources DNR7 may pahigayon og beach water quality check. Pinaagi sa mga water samples nga nakuha, masuta kung positibo ba sa taas nga level sa E. coli bacteria ang dapit. Hayan sunod semana gilaumang mugawas ang resulta sa gihimong beach water quality check. Lakip sa gisusi sa taga EMB7 kung may portable toilet ba ang matag floating cottage. Una ni ini, gipahibaw ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan pinaagi sa Facebook page sa lungsod nga ang mga floating cottage nga walay tarong nga CR ipasira karong simanaha. Presyo sa gibaligang itlog misaka sa kamerkaduhan karon. Apan bisan panini may pamaagi man sab kuno aron makadaginot sa pagpalitog itlog. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa gawa sa Mandaue Public Market na abtanamo kining mga kalalakinan nga nagdiskarga sa gatusan ka tray sa mga itlog. Gikan kini sa bantayan ug i-deliver sa mga manindahay sa merkado. Aminado sila nga gikan mismo sa supplier may aumento na ang gibaligya nga itlog. Matud sa negosyante nga si May Sumalpong, sa pagsaka sa ilang palit sa itlog, may aumento sab sila og 25 ngadto sa 50 centavos sa kada buok. Depende sa gidakon, mapalit ang kada itlog sa tag 6 pesos sa labing gamay ngadto sa tag 7.50 sa dagko. Kung kaniadto may diskwento o savings kung usa ka tray ang paliton, karon wala nami atong discount sa una mo, discount pa mig tag 5 pesos per tray. Karon wala na sir. Karon binuok na gyud. Binuok unya kung pilay binuok mao na lang tong kwintada pod sa buy tray. Pasabot ni Sumalpong, daghang hinungdan ang aumento maong sila sab nag-adjust ug nagpasabot sa mga customers sa kausaban sa presyo. Direct yun ni sir, supplier kay nagkuan man sad ang ilang gikwintada ang mahal ang feeds. Nya ang gasolina sad, ang truck kanang pag tanan sa expenses ning mahal sad yun. Kining usa ka customer nga among naabtan, mga buak nga itlog ang iyang gipamalit. Mas makabarato kuno kung ang na-damage o may gamayng buak ang paliton, total lutuon man sabdayon pag-abot sa balay. Sa iyang gipalitan, tag 5.50 ang presyo sa buak nga itlog, mas barato og piso o kapin pa kung itandi sa limpyo og dili buak. Save kayo. 5.50 ang buok kaysa sa 50. Oo, size 675. 6.75, O, 7. O, niya dagko naman ni siya. Makalis ka ba sa buak? Makalis sa buak. Pangkonsumo na ni, kaon na ni. Pangkonsumo ra. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.
Tungod sa nasinating uwanon nga panahon, Cebu City Health Officer nakapanglantaw ng daan sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan. Ani ang report. Sa labing owahing talaan sa Cebu City Health Office, may abot na sa 1,643 ka mga kaso sa dengue sa Dakbayan, Sugbo. 18 kanila ang nakalas. Ang mga kaso natala sugod sa Enero hangtod na sa Hulyo 19 karong tuiga. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, ang Cebu City Health Officer, nga magpadayon ang pagsaka sa mga kaso tungod sa pag-uwan-uwan. Ang top 10 barangays mao ang Barangay Guadalupe, Lahog, Tisa, Labangon, Pardo, Talamban, Inayawan, Mambaling, Kamputaw ug Barangay Mabulo. Iyang gipasabot nga kini nga mga barangay dagko ug taas ang populasyon. But nakita na to sa Guadalupe, as early as May, niabot na to sila 100 plus, but hinay-hinay na siya, no? But ang other barangay na sad may ni Saka-Saka. Sa padayo monitoring sa dengue team sa Dakbayan, sagad nga hinungdan sa pagsaka sa kaso sa dengue mao ang kahugaw sa dapit. Base sa mga reports na itong nakuha sa to ang dengue team, naging mga area nga hugaw kayo, daghan pa gyud kayong mga debris sa udet nga wala pa gyud makuha. Samtang ipahibaw ni Kapitan Hazel Ann Muania, empleo sa Barangay Lahog, nga subsubman ang ilang kampanya bantok sa dengue. Dili lang mga nurses, midwives, ug barangay health workers ang miabag sa kampanya apan ang tanang kawani sa barangay. Nag-field ni ato ang mga tao, ato ang mga barangay health workers ug ato ang gender and development group pagpaabot unsaon pag-prevent, unsaon pagsugpo ni ang dengue. Nagsilbi ang Barangay Wellness Center nga screening area alang ni bisan kinsa nga murangop sa klinika. Sa Wellness Center susihon ang kahimtang sa mga bata nga may mga simptomas sa dengue. May mga medical officer ug nurses usab nga mohiling sa kabataan nga gilantan aron mahatagan dayon ug mas dinalian nga pagdagad. Ang paagi din ha i-check gyud kuan og mag-extract og history no kung unsa gyud pila nakaadlaw, and kung kinahanglan gyud sir ipa-laboratory himuan og request ni doc. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, tungod sa kanunay nga pagbunok sa uwan, pipila ka bukirang bahin sa probinsya nag-landslide. Adunay irrigation dikes nga niawas usab tungod sa bulog sa tubig. Sa mga barangay sa lungsod sa Lase ug Siquijor, nakababag sa karsada ang midahiling yuta. Ang napundong yuta nga ug mga bato gihinay-hinaya na usab paghawan sa mga disaster personnel. Hinuon walay natalang mga kadaot sa mga tao ug kahayupan sa maong insidente. 38 sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay andam na lang sa face-to-face classes sa sunod buwan. Apan di pa 100% nga F2F kundi blended type of learning gihapon ang ipatuman. Ang detalye sa live report ni Femary Dumabok Fem. Yes, Lan, mato ni Dr. Evangel Minarias, ang Talisay City DepEd Division Superintendent, nga ang Mount 28 ka mga tunghaan ang nakapaygayon na og limited face-to-face classes sa wa pa matapos ang niaging school year. Usa sa 38 ka mga eskwelahan kining Lawaan Uno National High School. Sa niaging bulan na humana ang pagpaayo sa mga atop sa eskwelahan nga nagusbat tungod sa bagyong Odette. Mato ni Jeffrey Siblero, ang school principal, nga ang 600,000 pesos nga gigamit gikan sa Special Education Fund sa kagamhanan. Alang unta kini sa ilang footpath o ubang proyekto. Apan gi-realign alang sa pagpaayo sa naguba nga mga lawak. Diri man gid ko adto pag Odette. Nya daghamang kani dagkong kahoy diri. Nangatumba ang kahoy diri sa atop nga mao to na walis gud ng atop gud kini nga area diri dapita kini siyang area natabunan sa kahoy mao tong guba gid siya. Naghimo na din mi og kanang plano kay naman tay development planning apil na magid ang kanang facilities, physical classroom, gihimuan din namo og kanang aksyon nga naatay mga rooms nga magamit for balik na gid sa mga bata. Apan bisan kun hingpit na nga napaayo ang tunghaan, di pa 100% sila nga makapatuman sa face-to-face kundi limited gihapon. Nakita namo sa number of classrooms, unya possible number of students nga ratio. So
Naagyo ta gihapon yung mga gitawag og limited as of transition. Giplano na namo ang mga arrangement for students who will have the face-to-face, and at the same time kinsa to mga bata nga mo mag modules SLK may tawag na mo ana. Digital sa inyo. O nasa tay mga digital kay kanang ang school nag-offer man pud og alternative learning management platform. Susama usab nining ipatuman sa ubang eskwelahan sa syudad sa Talisay. Matod ni Luminarias nga gawas nga nagpadayon pa ang pagpaayo sa ubang eskwelahan, hugot gihapon nilang ipatuman ang health protocol sama sa social distancing ug paggamit sa face mask. Ilaw usab gikonsiderar ang panahom sa mga ginikanan. Face-to-face on August 22, but then it depends on the school heads lang po, localized lang yun ang decision sa atong mga principals kung unsay ilang gamiton, mag-blended ba sila or i-mix na lang nila ang ilang mga strategies. Napo yung mga ginikanan po usahay nga dili po sila uyon pa nga ilang i-expose ang ilang mga bata. Samtang gitugan ni Luminarias nga 50% na sa tanang mga eskwelahan nga naguba sa Bagyong Odette ang naayo na. Ang laing unom nga wa para kapatuman sa limited face-to-face, gipanlantawad nga makapahigayon niini karong pagbukas sa school year 2022 to 2023. The 6 are Dumlog Elementary School, Tangki National High School, also Bulacau National High School, Haklupan National High School, Manipis National High School, and I think Lawaan. Nagsige naman gyud ang atong city engineering team sa bisita sa atong mga eskwelahan. Kay dili man gyud siya madali. Lan sa niaging school year, adunay 70,123 ka mga tinunan ang tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay ug ilang target nga makabot ang susama nga gidaghanon. Lan? Fem, by November ang full implementation sa in-person classes. Unsa ka andam ang Talisay City inigabot tukmang panahon? Lan mato ni Dr. Luminarias nga ilan ang gipaningkamutan nga by November mahuman-human na gyud ang tanang mga pagpang-repair, labi na pod gani pod ang new construction sa mga school buildings ug sa mga lawak sa ringan apan kun dili lan usa na sa ilaha karon gyud na hunang alternatibo mao ang pagpalit or di ba kaha ang paghulam og mga tent ngadto sa Talisay City LGU. Hinuon gilakip na kini sa maong ilahang pag-schedule diha sa face-to-face classes mo tiyang gipasabot ganiha nga anaa gyud gilocalize nila ang paghatag og desisyon kalabot nining pagpatuman sa face-to-face classes kay magdepende man sadlan sa magamit nila nga mga lawak sa ringan. Lan? Daghang salamat, Femery Dumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Naghinangat na nga deadline sa voter registration alang sa barangay ug SK election, mausab ang pagdagsa sa mga tao. Atong sutahon ang sitwasyon sa Talisay ug Mandawi City Comelec. Halos moabot og tunga sa kilometro ang linya dinhi sa gawas sa usa ka mall sa Dakbayan sa Talisay. Dining mga buot magparehistro alang sa umaabot nga piniliay. Samtang dunay mga hamtong na apan sagad bakita ang grupo sa mga batan-on. Sama na lang niining 8 ka magbarkada gikan sa Barangay Biasong nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 17 anyos. Matod nila excited na sila nga mahimong first-time voters. Para maka-experience pa miyan ng boto-boto samtang di pa may 18. Excited na mo para maka-vote? Oo, kay kwarta na na. Uy, nagkuha na. Related, seriously, para makatabang sa may ba? Ay, o para like, kanang, makapili may nga tarong nga mukan sa barangay ba? Mato sa taga Talisay City Comelec nga sugod niya Martes ang dagsa sa mga buot magparehistro, magpa-reactivate o magpa-transfer.
Una nilang target nga makarehistro og 500 ka mga botante kada adlaw. Apan sukad Martes, dulan na sa 600 ang ilang marehistro. Gani mag-cut off na sila og alas 3 pa lang sa hapon tungod sa kataas sa linya. So sa duha ka semana dulan sa 5,000 na ang duga mga botante sa Talisay City. Gipangandaman na usab sa Talisay City Comelec ang mas daghan pang registrants karong Sabado ang katapusang adlaw sa pagdawat sa mga magparehistro. Ito ang last day scenario na is at 3 p.m. ilista kung naapay nakalinya and then maura na silang i-accommodate. Kung naay moabot diri 4 p.m. nga wala sa lista, dili na to. Kaya mag-cut off na ta kay limited ra sad ang oras diri na mo sa mall, limited ra sad ang tao nga maka-accommodate nila. Sa satellite registration, naabta namo si Lola Eufemia kuyog ang iyang apo sa tuhod nga si Janine nga mi-assister kaniya. Gusto sa 95 anyos nga lola magparehistro sa eleksyon. Excited na ka mo botar? Excited na ba daw ka mo butar? Butar jud ko oy. Ngano man? Ngano daw? Kay para kuan sa gobyerno. Kapin sa 20 ka tuig na kuno sukad nakabutar si Lola. Sa Mandawi panahon pa kuno ni Inko Pedong maong karon mi gamit na sa kahigayunan nga magparehistro. Panahon pa ni Mayor Pidong Uano. Wala mi kay bagon sa tong tuiga. Sa karon unsa man plano ni Ma'am? Parehistro gid mo? Magparehistro gid siya kay hapit abay siya mag-centennial so manala makadawat sa siya nga nayang record sa government pa aside sa senior siya. Karong simanaha sa mall sa highway sa barangay Ibabaw Estancia gihimo ang satellite registration. Kagahapon 632 ang naakomodar sa Comelec. Hangtod kaganihang buntag, kapin sa 6,000 na ang naakomodar nga mga botante, sukad gisugdan ang registration unang semana sa Hulyo. Karon na week kay kuan jud maghila kang adlaw if di mi maka 500 plus. Pagka Monday naka 588 me. Then pag Tuesday ug pag Wednesday na abot jud mig 600 plus. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, dunay nasaag nga mga mulupyo nga gusto unta nga magparehistro. Adunay mi fill up sa reactivation form aron makabutar pagbalik. Ako si Femery Dumabok. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tungod kay ubay-ubay pagyud sa mga classrooms nga naggusbat sa bagyong Odette ang wa pa mapaayom-ayom, sagad sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu City mag-double shift kung magsugod na ang face-to-face classes. Samtang kakuwangan sa supply sa tubig, pabiling suliran sa mga tunghaan nga anaa sa mga gagmayng isla. Ani ang report. Sulod na sa pipila ka katuigan nga wa magkuwang ang mga classrooms sa Lapu-Lapu City Central Elementary School. Apan sa pagbukas sa klase karong Agosto, lakip na ang maong tunghaan sa magpahigayon og double shift tungod kay 50 pa lang sa 90 ka mga classrooms niini ang magamit. The special science classes whole day sila, no shifting, but the regular classes mag-shifting gyud. Including our SPED learner. Shifting sad. Matod ni Engineer Jonas Hakalan, Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu City, nga sa 699 million pesos nga budget nga gikinahanglan sa Division of Lapu-Lapu aron mapaayom-ayom ang mga tunghaan nga nagusbat sa bagyong Odette, 67 million pesos pa lang ang ma-release sa ilang uluhang buhatan gikan sa Quick Response Fund. Gi-prioritize nga mapaayom-ayom karong tuiga ang Kauoy Elementary School sa Olango Island nga dulan sa 100% sa mga classrooms niini ang nagusbat. Lakip na ang Lapu-Lapu City Central Elementary School kay 60% sa atop niini ang gigusbat sa bagyong Odette. Ang uban gipangitaan pagpaagi kung asa sila makakuha funding. Ang uban is naasad may funding from SEF namo og kaning sa LGU. Gipropose na sa to namong ubang projects nga wala maapil aning quick response. Subay niini, mag-double shift na gayud ang kadaghanan sa mga tunghaan sa pagsugod unya sa face-to-face classes karong Agosto. Sa 44 ka mga elementary schools, 16 lang ang andam na alang sa 5 kaadlaw nga in-person classes. Samtang sa junior high school, unom pa lang sa 27 ka mga tunghaan ang andam na alang sa face-to-face classes. Ug sa senior high school, 5 lang sa 10 ka mga tunghaan ang andam usab. Pero ang atong mga school heads na ninguha po sila nga katong madara sa atong MOE for minor repairs. Then doon na atong target nga sa November 2, 2022
nga dunay madugang nga mga classrooms nga magamit sa atong mga kabataan. Gawa sa kakuwang sa mga classrooms, pabiling suliran ang water supply alang sa mga tunghaan sa mga gagmayng isla ug sa tunghaan sa barangay Punta Engaño. Kaya naa pa ang hulga sa COVID-19, mahinungdanon kaayo nga adunay igong supply sa tubig ang mga tunghaan alang sa hand washing area ug sa mga CR. Sa mga island schools na to, atong mga gisaligan ang water catchment ra sa mga ulan. So, inana. So, muna, nangita mi og mga partners, tingalig na imo donate og additional nga water catchment nga facility para sa tong island schools. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Usa ka New York City-based magazine pinulagway sa Sugbo nga 16th World Best Island. Samtang nagpan sa Sugbo, hinay-hinay nang ibalik ang mga domestic ug pipila ka mga foreign tourist nga mibisita sa Port San Pedro. Ano ang report? Gihulagway ang Sugbo nga kompleto gikan sa mga historical landmark, nindot nga kadagatan ug mga tourist spots nga nahimutang sa kabukiran. Kini ang gituhuan nga nakapalandig sa Sugbo sa 16th World Best Island. Usa sa sagad dugukan sa mga domestic ug foreign tourist ang Port San Pedro. Ang bagong gikasal nga sila si James ug Leona May Clemente gikan sa Zamboanga City kauban sa mga lokal nga turista nga mibisita sa Port San Pedro. Unang miduaw si James sa Sugbo sa miaging tuig ug mibalik karong tuiga aron uban na si Leona May nga nahimo niyang kapikas ni adto lang Hulyo 14. Ilang gihulagway ang Sugbo nga usa ka talagsaong dapit nga makadani dili lang sa mga lokal apan sa mga langyang turista usab. Actually, amazing siya na nakabalik kaagad ang dito, ang tourism dito. And yung mga places parang walang pandemic. But for me, yes, compared sa other places, yung tourist attraction is the best Pwede po siya dito. Sa ibang Pang-compete po siya dito. Samtang gipahibaw ni Albert Vestil, Executive Director sa Port San Pedro, inanay ng gidagsa ang usa ka dugukanan nga tourist spot sa Dakbayan. Hinuon dili pa ingon kadaghan kaniadto sa wa pa ang pandemic. Sagad sa mga pangutana sa Port San Pedro mao ang kasaysayan niini nga nahimong kabahin sa Sugbo. Dinhi kasagaran ang ilahang first nga isuruyanan gawas nga kay ang Fort San Pedro magud kaniadto na mura nag by word na ang Cebu Fort San Pedro. Obanik Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Department Head sa Mandawi City Hall giila o gipasidunggan sa Green Leadership Awards. Giila ang mga nahimo niya sa sustainable ug environment-friendly project sa syudad. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Sa Green Building Awards sa Philippine Green Building Council, si Architect Araceli Barlam ang napili sa Women in Green Building Leadership. Si Barlam mo'y head sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun Macsenro. Malipayon siya nga giila mga paningkamot pagproteher sa kalikupan. Usa sa gihatagan og gibugaton ang Green Building Initiative sa Mandawi City, pinasikad sa gipasar nga City Ordinance ni atong 2015. Ubos niini, giestablisyar ang mga palisiya ug berde rating system sa mga bag-ong construction sa Mandawi ug pag-rate kanila kung mituman ba sa green initiatives. Lakip sa aspetong tan-aon ang solid waste efforts, energy emission o paggamit sa enerhiya ug land management. Sa syudad karon, giaprubahan ang katukuran sa dakong condominium project nga giisip nga green building. Samtang ang planong tukuron nga Tipolo Residences o mid-rise condominium project sa gobyerno misigurong makatuman usab sa environment initiatives. Kita sa Mandawi, ambitious ka ita ba because we saw the need to really address environmental issues head on. Kanang bisag lisod but nakita nato nga we need to adopt the rating system in full. So we were the first LGU to do that. Nang hinaot si Barlam nga pinaagi sa maong pag-ila, mas mapalambo pa ang ilang advokasya labi na sa berde rating system. Bisan nagkamoderno ang panahon, ang ayan gyud kuno nga ikonsidera ang environmental concerns sa mga bag-ong proyekto ug mga buildings. So I'm very happy for this because this will help me. This is an avenue for me to be more kanang mas daghan ko posibleng
mapasabot kung saan na ang green building. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. I-identify na ang mga active fault lines sa kabukiran sa Dakbayan sa Talisay. Himo kini sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, BP Talisay, Talisay City Police ug mga barangay official sa Bukirang Barangay. Una nini nagpahigayon sila og coordination meeting ug survey sa bukid. Kinialang silang tinguha pagbutang ug marking ug signages sa mga hazard zones. Lakip na ang pag-ila sa mga assembly ug evacuation sa areas. Duha ka mga semanang nagpahigayon og seminar, disaster preparedness training and disaster team. Nagpahigayon usab sila og mga simulation exercises sa pag-rescue isip kabahin sa mga kalihukan sa National Resilience Month. Hapit na makabot sa Cebu City Health Office ang ilang gitarget nga mabakunahan isip kabahin sa pagpangandam sa 100% na nga face-to-face classes sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Subo. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, Cebu City Health Officer, nga karong adlaw ang tunghaan sa Barangay Kambinukot ang giduaw sa vaccination team aron mabakunahan. Sa nanag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos, gihatagan sila og target sa Department of Health ug kapin sa 70,000. Bana-bana ni Ibones nga moabot sa 50,000 ang ilang nabakunahan. Samtang kapin sa 80,000 na usab sa kapin 90,000 ka mga bata nga nanag-edad og 12 hangtod sa 17 anyos ang ilang nabakunahan. So ang targetan ni ang mga estudyante, ang mga magtutudlo, no, hasta ang ilang mga ginikanan. Bugtong opposition councilor sa Mandawi City misaad nga dili mo babag sa mga plano o proyekto para sa kaayuhan sa kinabag-an. Nagpasalamat usab siya sa pagsalig sa katawhan bisan wa kini ka kampanya kay gikan og treatment sa iyang cancer. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa 16th Sangguniang Panglungsod sa Mandawi, magsilbing minority leader si Councilor Editha Flores Cabahog. Siya ang bugtong konsihal gikan sa opposition slate nga napili human sa eleksyon. Sa konseho, siya sab ang mangu sa Committee on Human Rights. Dili hinunbag-o kaniya ang trabaho ug comeback kini kay nakaalagad na siya kaniadto sulod sa pipila ka termino. Misaad sab siya nga musuporta sa administrasyon basta alang sa kaayuhan sa mga Mandawihanon. For the good of Mandawi City, so wa ko'y problema as a minority. Nga naman, dili jud ko minority nga pareha sa uban nga magsige na lagbabag bisag kaayuhan. I will work hard para sa unsa akong mahatag, no? Mahatag na para matampo. Gikonsidera ni Cabahog nga dakong gasa sa kahitasan ang pagkapili kaniya bisan kun wala siya mismo nakapangampanya og nakasuroy sa kabarangayan. Sa miaging tuig lang na-diagnose siya og stage 3 ovarian cancer ug napaubos sa operasyon. Human matapos ang iyang treatment, gihulagway nga cancer-free na siya, butang nga iyang gipasalamatan pag-ayo. Gipadakong pagyud ko niya sa as a councilor sa election nga bisan wa ko ka kampanya. So mauna sus mao gyud nindot jud kay Ginoo. Gitagaan pa jud ko niya nga makaserbisyo pa gyud ko no. Napagi commission siguro. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron di na magka-problema pa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay kung adunay power interruption nga masinati. 45 ka mga generator sets ang ipangapod-apod, tag-usa ka genset ang gihatag matag eskwelahan. Lakip na ang sabatan sa Talisay City DepEd Division. Ang maong mga genset gipalit gamit ang Special Education Fund nga iya sa Talisay City Government. Dining simanaha lang, i-turn over ni Talisay City Mayor Sam Gullias ang maong mga gensets
Panginaot ni Dr. Evangeline Luminarias, Talisay DepEd Division Superintendent, nga makatabang kini aron di na mabalda ang operasyon sa mga tunghaan. Offline module app nga gipatuman sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City atol sa pagsugod sa pandemya ni atong 2020, usa sa mga nahatagan ug pasidungog atol sa DepEd Educational Technology Awards for Innovation. Ani ang report. Kay modular learning approach ang gipatuman sa kasagaran sa mga pampublikong tunghaan sa pagsugod sa pandemya ni atong 2020, usa sa mga suliran nga giatubang ang kakuwang sa mga papel, ink ug printer. Ang head teacher 3 sa Punta Engaño High School ug senior education technology specialist nga si Glenny Laping ang usa sa duha ka mga developer sa offline module app. Nakita ni Laping ug sa iyang mga kaubanang developer ang kamahinungdanon sa paghimo og paperless modules nga dali raw sab nga ma-access bisan kun way internet connection. Gawas nga makatabang kini pagpreserbar sa kalikupan, naminusan usab ang kahago sa mga ginikanan ug sa mga magtutudlo sa paghatod og kuha sa modules. Ug sukad niadtong Nobyembre 2020, gipatuma na ang offline module app sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City. Ang maong konsepto usa sa mga nakadawat og pasidungog atol sa DepEd Educational Technology Awards 2022. Uban ni Laping sa pagdawat sa pasidungog ang iyang kaubang developer nga si Dr. Robilyn Pastrano, Master Teacher sa Science and Technology Education Center, Constec. That's why it's called offline. Kay number one, to help also the burden of data issues and connection issues. Gasto, makuhaan ng iyang gasto. Currently, when we track this one, it's sa amuang tracker, ang ni-download o ni-install aning app, it's about 100,000 plus. Si Laping ug Pastrano parehong mga Alab Education Awardees. Gawas ni ini, usa-usab si Laping sa Diwa ng Bayanihan Awardee tungod sa iyang pagka-National Volunteer Tutor sa E-Tulay Tutorial Program, uban ang lain pang 19 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City. Ug ning tinguha karon sa DepEd sa full implementation sa face-to-face classes, alang kang Teacher Laping, parehong andam na ang mga magtutudlo ug ang mga tinun-an. Based also sa mga tuang gipanghimo that we have created different innovations to help our learners makalabang gikan sa pandemic until this time. I believe that our learners and teachers are now ready, and I believe that we are also equipped. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besda. Libreng Zumba ang gipahigayon sa Talisay City Hall grounds. Diin, gatusan ka mga talisay nun ang misalmot. Mapababay, lalaki o bata man ang libreng misalmot. Himuon kini matag Sabado ug Domingo, alas 5:30, ngadto sa alas 6:30 sa buntag. Gisugdan kini ni adtong weekend. Usa kini sa paagi sa pag-awhag sa kagamhanan sa Talisay sa katawhan nga hatagan ug pagtagad ang kahimsog sa panglawas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tahoro ni Archbishop Jose Palma ang taho nga imbestigahon sa Kapulisan sa Dakbayan ang presensya sa mga pari nga nagsaulog sa Santos nga misa dihang gidemolish sa taga-probe ang mga stalls kaya sa mga Ambulant Vendors Association sa miaging Lunes. Ano ang report? Sanong diya magkamigtaong simbahan. Gusto namo ipadayag na ang Diyos wala malipay niining maong paghitabo. Siyang usang nga gihulagway nga pari nga kauban ni Father Nazario Ace Vocales, Vicar Foreign sa Diocesan Social Advocacies nga misaulog sa Santos nga misa. Gipaabot nga kang Arsobispo Jose Palma kabahin sa plano sa kapulisan pagsusi kun matuod ba nga pari ang mipakita silang suporta sa apektadong mga market vendor. Wala hinuoy pagsupak si Palma sa plano sa kapulisan. Answerable for whatever activity
they have done. So, but we're not judging. We're not making any judgment. Let the law take its course, and if found guilty, let them be. Apan adunay hangyo si Palma nga mohimo og makiangayon nga pakisusi. Iyang gipasabot nga kung hisgutan ang mga protocols, dugay nang miluag ang dakbayan. Gani mas daghan pa ang mga tao nga mihugop sa mga political rally, itandi sa mga vendor nga mihugop aron mo tambong sa Santos nga misa. To make a reasonable assessment na kaya nga mon we are after the spiritual pastoral need of the people. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang atong latest weather update, Thursday, July 21, 2022. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko ang padayong nakaapekto sa silangan bahin sa atong nasod. Ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa magi-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If intense or severe ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, hail o ang pag-ulan ng yelo. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 40 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Kisay magdahom nga ang suki ilang nimo kaniadto mao di ay ang imong forever. Kini ang love story nga naumol sa Carbon Public Market nga napa-hashtag sana all ang mga netizens. Sayran ta ang ilang love story pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Match made in carbon. Sila ang engaged couple nga nag-viral sa social media, humandaghan ang napasana all sa ilang pinalahi nga love story. Sila mao si Henry Rubin o Gladys Habalde, kansang gugma sa usag-usa na himugso sud sa Carbon Public Market. Si Henry suki ni Gladys, usa ka mamaligya og karne sa baka, samtang si Henry adunay negosyo nga kan-anan sa lansyaw. Giangko ni Henry nga nagsugod ang ilang love story sa dihang nahutdan siya og garning baka. Ug aron di makalimtan ni Gladys, nangayo si Henry og contact number kaniya. Ang duha wala magdahom nga ma-develop sila sa usag-usa sa matag adlaw nilang panagkita. Saad nila sa matag usa nga magpabilin silang ligon, ilabi na silang pagsuod sa kaminyoon karong Hulyo 30. Ampingan ako siya. Pasaligan ako na sa kong pag-amping, tinud-ano sa matinud-anong gugma alang kaniya. Ako sir, I can't promise but I will do my best to be the best wife and akong isip asawa na nimo, akong magpakainahan ko sa imong mga anak o di na ko sila pasagdaan. Ang ilang love story nagpamatuod lang nga adunay forever, ilabi na kung ikaw matinud-anon sa imong intensyon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Gipangita karon sa iyang pamilya kining 13 anyos nga si Hani May Labandero tagalungsod sa Balamban. Niadto pang July 17 o 5 kaadlaw na kining namising. Sa mga nakaila o nakakita kang Hana May, palihog lang sa pag-contact sa 0926-935-6983 o baka sa 0965-798-6728 o sa 0926-935-6985 o pangitaa si Melissa. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga sa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibot Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may hinungdanon, kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso.